Noong Abril 2024, nasaksihan ng mundo ang sunod-sunod na mga sakuna. Tumama ang lindol sa Taiwan, Japan at Estados Unidos. Nakaranas ang Dubai ng bihirang malakas na pag-ulan at ang Indonesia ay humarap sa mga lindol at pagsabog ng bulkan. Maraming lugar din ang nakasaksi ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan sa kalangitan. Sino ang namumuno sa mga sakuna na ito? Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ngunit ano ang layunin ng Diyos? Ang mga sakuna ba na ito ay tungkol lamang sa pagkawasak at kamatayan? Balikan natin ang kasaysayan, ang baha noong panahon ni Noe na sumira sa mundo, ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy, at ang mga babala bago ang sakuna ng Ninive. Bakit dumating sa kanila ang mga sakuna, kamatayan, pagkawasak at puot ng Diyos? Dahil ito sa katiwalian at kasamaan ng tao. Ang Diyos ay banal at matuwid. Hindi niya kinukonsinti ang kasamaan at karumihan. Tanging ang mga itinuturing na matuwid sa paningin ng Diyos ang makakaligtas sa malalaking sakuna. Umaasa ang Diyos na lahat ay magsisi. Ito ang gustong ipaalala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakuna. Nasa mga huling araw na tayo ngayon. Ang mga propesya ng mga sakuna sa aklat ng pahayag ay natutupad pa rin. Naniniwala ka bang magkakaroon ng mas malalaking sakuna sa hinaharap? Kung hindi tayo makapagsisisi sa harap ng Diyos, ano ang naghihintay sa atin? Tanging nakakatakot na mga sakuna at parusa sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Sabi ng Diyos, Ako lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ako lamang ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. At lalo na, ako ang siyang dahilan kung bakit umiiral ang sangkatauhan. Kung wala ako, ang sangkatauhan ay agad na darating sa ganap na pagpigil. Kung wala ako, ang sangkatauhan ay daranas ng malawakang kapahamakan at tatapakan ng lahat ng uri ng mga multo, kahit na walang nakikinig sa akin. Nakagawa ako ng gawaing walang sino man ang makagagawa. Ang tangi kong pag-asa ay mababayaran ako ng tao ng ilang mabubuting gawa. Kahit na yaong makakabayad sa akin ay napakaunti, tatapusin ko pa rin ang aking paglalakbay sa mundo ng tao at uumpisahan ang susunod na hakbang ng aking gawaing nalalantad. Dahil lahat ng aking pagmamadaling pagparuot parito sa gitna ng tao nitong maraming taon ay naging mabunga at lubos akong nasisiyahan. Ang aking iniintindi ay hindi ang bilang ng mga tao bagkus ang kanilang mabubuting gawa. Gayunpaman, umaasa ako na naghahanda kayo ng sapat na mabubuting gawa para sa inyong patutunguhan. Saka ako masisiyahan. Kung hindi, wala sa inyo ang makatatakas sa sakunang darating sa inyo. Ang sakuna ay nagmumula sa akin at mangyari pa ay isinasaayos ko. Kung hindi kayo makapagpapakita bilang mabuti sa aking mga mata,
Kung gayon, hindi ninyo matatakasan ang paghihirap ng sakuna.